Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 12, talatang 24. Ito po ang sinasabi, "Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, o Diyos, ay pasalamatan at sambahin sa isang magandang umaga na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon. Pagalingin sa mga karamdamang kanilang taglay. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga anak mo na nawala na ng mga tahanan dahil sila, O Diyos, ay nasunugan. Nakaharap sila sa isang pagsubok, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon muli sa kanilang kalalagyan, Panginoon. Amin din inilalapit, Panginoon, at pinasasalamatan ang nakaraang eleksyon na kami binigyan mo ng mapayapa na eleksyon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Tulungan mo sila, O Diyos. Proteksyonan mo sila sa kanilang pagbabiyahe. Kung sila man ay nagmamaniho ng mga sasakyan, ito man ay 2 gulong o 4 na gulong, ingatan mo sila, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Lord, salamat. Kayo din po, Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo silang gabayan doon sa ibang bansa, Panginoon. Tulungan mo sila. Alam namin, O Diyos, na sila'y tiis sa kanilang buhay sa malayo, sa kanilang mga mahal sa buhay, dahil gusto nilang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Tulungan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga tukso, sa mga pagsubok sa bawat isa sa kanila. Tulungan mo sila. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Patuloy mo po silang gabayan upang makahanap ng trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu Santo. Gayon din po, O Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo
ang mga kaibigan namin na nagsisihanda upang magpa-enroll, bigyan mo sila ng mga pagpapalang pinansyal upang makapagpa-enroll, Panginoon, sa kanilang mga anak na magsisipasok sa paaralan. Tulungan mo sila, O Diyos, at bigyan mo sila ng pangangailangan nila, Panginoon. Maging ang mga teachers na patuloy na naghahanda para sa mga kabataan na kanilang hubugin, Panginoon, sa magandang buhay, O Lord. Maraming salamat, O Diyos. Kayo din po patuloy kung tinataas sa inyo ang mga kapatid naming nagsiselebrate ng kanilang birthday. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, at ingatan. Maging ang mga kaibigan naming magsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo silang pagpalain at ingatan. At naway ang pag-iibigan ay maghahari sa kabawat tahanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay seeds o buto. No? Buto. Bumuhos ang pakikiramay kina Bishop Dan Balais at Sister Tanet sa pagkamatay ni Lemuel, ang kanilang 41 years old son, dahil sa COVID. During the memorial service, Bishop Dan shared that this was their second Gethsemane experience when they had to surrender their children to God. The first one happened 20 years ago when their 8 years old daughter, Deborah Joy, succumbed to a rare kind of cancer. Masakit dahil dalawa lang ang anak nila, but they believed that their children were seeds to the ministry that God has entrusted them. After Deborah died, intercessors for the Philippines, a national prayer movement was birthed. Its mission is to equip the body of Christ to be the holy bride in this end time season, and to mobilize them to pray for national revival and transformation. Bishop Dan also believes that Lemuel is the seed for the breakthrough and the coming revival in the nation. Their sacrifices as a family and their strength to carry on with God's mission for the nation serves as an inspiration. Many church members, especially the youth, were stirred up to be more serious in their faith and to live out the purpose of God in their lives. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. In planting, the seed buried in the soil seems to die. It sacrifices everything and is lost. But this leads the growth of the plant. In the same way, becoming a seed and dying doesn't always means physical death or martyrdom, but rather the willingness to sacrifice everything to follow Christ, according to Mark 8:35-36. Jesus, the promised seed, Genesis 3:15, laid down his life for us on the cross, so we may be saved
and bear much fruits. Ayon sa Marcos 8, ang sino mang nagnanais na maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kaniyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kaniyang buhay? Kaya mga babae, aking pag-aawayin, kayo ng mga babae, aking pag-aawayin. Binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang sinasabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki, iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. If we examine our lives, how much of what we are doing today is aligned to fulfilling God's purpose for us? Are we willing to die to ourselves so we may bear much fruits? Manalangin tayo. Salamat Panginoon sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga tungkol sa seeds o binhi. Naway katulad kami ng isang binhi, Panginoon, kapag kami ay nawala na, ay magkaroon ng maraming bunga, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa patuloy mong pagbibigay mo sa amin ng karunungan upang kami magbunga, Panginoon. Magbunga hindi lang physically, kundi magbunga spiritually. Salamat, Panginoon. Panginoong Hesus, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Ito man ay sadya o hindi sadya. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na patuloy na nagpapatawad sa mga humihingi ng kapatawaran. Panginoong Diyos, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng may kapal, o mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang aming mga kaibigan na liligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong kaligtasan, O Diyos. At sila ay magbabagong buhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Amen.